So yun guys, habang magwalis-walis tayo doon, sasabihin ko sa inyo ang story. Magwalis tayo. Oh, doon tayo magwalis. So parang na-stop to guys. Yan ang sinasabi ko guys eh. Na-stop siya dahil isang nanay na madiskarte sa buhay, sa hirap pag ginhawa di sumusukong tunay. Tindera ng merienda, araw-araw kayod para sa pamilya pagod. hello guys! Welcome sa YouTube channel. Ako po ni si Madeline Archaga, ang inyong higala. So guys, for today's video, it's a beautiful morning mga Jai. Ayan guys, it's a very beautiful day. Ayan, sumisikat na ang araw. Ayan, so mag-update tayo ngayon guys sa kabahayan. O diba, akala mo naman bahay mo. Tsari. O diba, update tayo guys, ating tingnan sa loob. Ayan na yung update ng bahay mga people. So let's get in. Tingnan natin kung ano nang itsura dun sa loob mga people. Kahit hindi natin bahay yan, inumpisahan na natin vlog. So let's get in. Tapusin na natin to. So yan na ang update. So let's go. Pasukin na natin ang bahay. So dito tayo daan sa likod guys. Ang kusina namin. May sitaw kami. Hindi sa garden namin yan. Binili namin guys sa pinsan ng asawa ko. So dito tayo sa likod daan. So ayan dito pala yung guys, yung last month na inano ko, dinamuhan, last month pa yun. So ngayon, medyo marami ng so magdamo tayo pag wala ng ulan. Medyo maulan-ulan kasi guys, basa. So dito tayo daan para mapasok natin ang ating bagong kapitbahay. So ito na yung update ng kanyang house. Ayan guys. Yan na siya. So pasok tayo. Saan ba tayo daan? Nilagyan man ng yero. Hindi natin mapasok. So, ayan. So, ayan na guys. Dito, kwarto to guys. Kwarto. Ayan. Doon tayo guys. Pasok tayo. Yung bahay namin, yan ang bahay namin. So, dito ang kanilang entrance, mga Jai. Ito yung pinakaharap. So, dito ang kanyang pinto. Pagpasok mo, dito daw, a little terrace. Diba? Maliit na terrace dito. Tapos, pasok ka dito. Ayan, ito ang sala. Sala dito, guys, sala. Ayan, sala dito. Tapos, itong mayero, yung dinaanan natin, kanina, ayun pa, doon sa kusina. Kusina nila yan doon. Hindi pa na gawa. Pero itong pinto na to, na may yero, papunta yan sa kusina. So, dito, ang kanilang sala. Ayan, pag natin dito, ayan, may pinto. Parang dito, bakante to, lagayan ng mga iwan ko. Ilagay. Tapos, nagkaharap yung dalawang pintuan. Dito sa kabila, kwarto ng bata, yung anak nila guys. Kwarto yun ng anak nila. At dito sa kabila, ito yung master bedroom. Tsari, kwarto ng mag-asawa. Dalawang anak nila guys. Maliit pa yung isa. So, isama na lang siguro dito. Kasi dalawa lang ang kwarto. Yan. Kwarto nila yan, mag-asawa. So, ayan. Ganun. Ganyan lang siya kasimple guys. So, ayan na ang progress. So, parang na-stop to guys. Yan ang sinasabi ko guys eh. Na-stop siya dahil mag-antay pa ng budget. O diba? So, labas tayo. Ganyan ang update nila sa kanilang bahay. So, pinapakialaman na natin guys ang bahay nila. O diba? Kasi umpisahan na natin. So, dito, yan na lang yung natira. 2 sako ng simento. At yung mga buhangin, ayun, kunti na lang din. At wala na. Ito naman ang kanilang, anong tawag dito? Kabilya. Yan na lang natira. Wala ng hollow blocks. Kaya na-stop. Na-stop guys. Na-stop dahil sa wala nang magantay na naman. Kasi yung asawa niya guys, yung ninang ng anak ko, kaya kumari ko, nasa ibang bansa. Hindi naman mahirap ang pera kaya nasa ibang bansa. Pero kahit nasa ibang bansa guys, yung ibang tao, akala nila pag nang ibang bansa ka, sarap na ng buhay, madali na ang pera. Pero ang hindi nila alam, ang hirap kaya. Oo, tapos minsan, yung amo,
hindi ka pa mabigyan ng sahod sa insaktong araw o insaktong pizza. May mga ibang amo na pinapatagal pa, pinapag-antay ka pa. O, tulad dito. Oo, itong kumari ko. Nahirapan siya sa kanyang amo kasi sobrang tagal magbigay ng sahod. Pinapag-antay pa siya ng ilang weeks. Kung hindi siya dadabog, hindi maalala, pinapaalala na nga, hindi pa rin alalahanin. Parang minamaya-maya lang siya. Kaya ganun. Mahirap din guys, ang buhay. Kaya ayun, nag-stop muna ang kanilang construct sa bahay. At may saging pala dito guys. Ayun guys, may saging. Tapos yung hose ng tubig namin andito eh. Ito yung hose. Ipapalagay namin dyan sa gilid. Pakain sa gilid nila para hindi masira. So iyan guys. Yun lang ang update ng kanilang house. So ang bahay natin ay wala pa ring progress. Hindi pa rin natapos ang bahay namin guys. Dito naman, diba, hindi naman lingid sa inyong kaalaman guys, no, na may kapitbahay din kaming isa. Ito yung kapitbahay namin na isa. At wala nang nakatira dyan. Sobrang haba ng story kung bakit wala ng tao. Kung kailan malapit ng matapos, pintura na lang yung kulang at saka kisame. Kisame at pintura na lang ang kulang dyan guys. Pero sad to say, there's something happen sa hindi naman sila mag-asawa. Parang, alam nyo na. So ayan guys, may story ako dyan. Abangan nyo. Charot. So ayan, dito ang aming bahay naman. Yung anak ko lumabas. Kakagising lang niya. Umaga pa kasi ngayon guys. So ayan, sasabihin ko na sa inyo guys ang story ng bahay doon. Diba? 3 na kami dito mga people. 3 na kaming magkakapit bahay. Ayan. Ito yung, kita ko sa inyo. Ito yung amin. Ito yung bahay namin. Tsaka doon yung bagong construct. Tsaka dito sa kabila. Yan. Ang ingay ng mga chicken. So masanay na kayo guys sa mga manok kasi yung dyan bahay na yan doon. Bayaw ko. Ang dami nilang manok kasi nagalaga sila ng manok na pagsabong. Kaya ganun. So yun guys, may story. May story sa bahay na yan. So habang sasabihin ko sa inyo, iharap natin ang camera. Yan ang bahay na yan. Mag-story tayo. Tsari! So yun guys, habang magwalis-walis tayo doon, sasabihin ko sa inyo ang story. Magwalis tayo. Doon tayo magwalis. Kasi tanggal tayo ng mga damo-damo dyan sa flower. Mga flower yan guys eh. So yan mga jay, habang ako inyong pinapanood, sorry. So yun, maglinis-linis. Actually, tapos ko na itong winalisan guys, pero damudamuhan natin sa mga gilid-gilid para naman, kanang mabawas-bawasan ng kunti. Ayan, Bisaya na tuloy sila dadil. So yun guys, ko sa inyo, imaritis ko sa inyo, kasi alam kong maritis din kayo, at saka alam ko din, wala kayo pakialam, pero para may masabi lang ako mga people, ipag ko na ito. Sabihin ko na ito mga jay, at magtanong din ako kung ano kaya yung mangyayari, no? So abang ano kaya mangyayari sa kanila, sa sitwasyon nila, kasi guys, ganito yun. Ayan, itong bahay na ito na inyong nakikita ay pinagawa yan sa hindi sila mag-asawa, parang hindi rin sila live-in kasi wala man dito ang lalaki. Ang lalaki ay andoon sa ibang bansa, tapos ang babae ay andito. Tapos hindi sila mag-asawa, parang mag-boyfriend, girlfriend lang sila. Tsaka nag-live-in sila sa Maynila ng ilang buwan. After noon, ng ibang bansa yung lalaki, tapos yung babae ay umuwi dito sa Leyte. Tapos pag uwi ng babae dito sa Leyte ay nagpagawa ang lalaki, si lalaki nagpagawa ng bahay. Pero si lalaki hindi taga dito, taga Cebu. Yung babae yung taga dito sa amin kasi ito, kamag-anak ito ng asawa ko, itong babae na ito. Oo. Tapos itong babae, meron siyang 7 anak. Yes, meron siyang 7 anak at hiwalay sa asawa. Si lalaki naman, may 3 anak, hiwalay din sa asawa. So ayan, sila ang mag-on ngayon. Tapos, doon na tayo at ng ibang bansa na si lalaki. Malis na at nagpagawa siya dito ng bahay. So habang nagpagawa si lalaki ng bahay dito sa amin, sa malapit sa amin, ayan, yung lupa, ayan, kasi itong lupa nito ay lupa ng tiyahin ng asawa ko, so binili nila. Nung pagbili ng nung pagbili ng lupa ay si babae yung nag-asikaso sa mga paper. So ang ginawa ni babae ay kanilang dalawa yung pangalan o nilagyan niya ng pangalan niya, parang sa kanilang dalawa ang pangalan ng lupa. Oo. Pero yung pera sa lalaki, walang pera si babae kasi wala namang trabaho yan. At nung nagpagawa na siya ng bahay at nabayaran na yung lupa, habang nagpapagawa si lalaki ng bahay na ito para sa kanila, ay sinasahuran po si babae. Yes guys, habang yung pinapadalan siya ng sahod sa sa pag-asikaso at ng bahay na ito. Oo, tapos ngayon, tapos na ang bahay. At sila ay nag-away. Yes, mga jay.
nag-away sila dahil hindi sila nagkasundo. Kaya nga, nag-away no kasi hindi nagkasundo. Hindi na sila nagkasundo mga people kaya nag-away sila. Ang nangyari mga Jai ay maghiwalay sila. Yes, mga people, maghiwalay daw sila. Tapos itong si lalaki ay kinontak yung kapatid ng asawa ko, lalaki din, oo, ang kapatid ng asawa ko. Kasi ang kapatid ng asawa ko ang nag-alaga sa kanyang mga manok. Kasi may mga manok siya guys na pansabong ng mga mahal na mga manok. Oo, yung kapatid ng asawa ko ang nag-alaga. So, nung nag-away na sila, ayan, tinawagan ng lalaki ang kapatid ng asawa ko para ibenta ang lupa. Pati ako guys, tinawagan ng lalaki na maghanap daw ng bibili ng bahay at lupa. Oo, yes. Pinabinta niya kasi nag-away nga sila ni babae. So, ayaw na niya na sa, parang pinapaalis niya si babae. Tapos ngayon, ayaw ni babae umalis kasi naghanap siya ng parang hinanap niya yung parang sa kanya. Parang meron daw siyang habol. Oo, meron nga naman siyang habol guys kasi sa kanilang dalawa yung pangalan ng lupa. Oo, yung pangalan ng lupa, deed of sale, sa kanilang dalawa. So, parang meron siyang habol. Pero, kung pag-anuhin natin, parang wala siya kasi wala man siya ambag. Wala siya ambag pera kahit piso, kahit isang kusing wala. Tapos, yung pagpagawa ng bahay, hindi naman sa niya, pagod niya kasi binabayaran siya para sinasahuran siya. So, ngayon, hindi mabinta ni lalaki ang bahay kasi pinipigilan ni babae. Pinipigilan ni babae kasi gusto niya na bigyan siya sa kanyang karapatan. May karapatan ba siya dito mga Jai? Yun ang iniisip ko talaga. Tapos na sila, parang pinag-ayos sila dun sa barangay. So, hindi sila nag-aayos guys kasi ayaw ni lalaki magbigay ng pera. Humingi kasi si babae ng karapatan niya, humingi siya ng pera. Tapos sabi ng lalaki, bakit niya bigyan? Wala namang karapatan kasi wala naman siya ambag kahit piso. Kung pagod daw ang pag-usapan, sinasahura naman siya, binabayaran naman siya sa kanyang pag-manage sa pagpagawa ng bahay. So ngayon, hindi sila naayos sa barangay. Kaya ginawa, ayan, naging kaso siya guys ngayon. Nag-umpisa na yung hearing nila pero hindi ko alam. Sa tingin nyo guys, ano kayong mangyayari, no? Tama ba yung ginawa ng babae na humingi siya ng na kanya karapatan, humingi siya ng parang yung binta, hihingi siya ng hihingi siya ng pera din, oo, para daw sa kanyang karapatan kasi may karapatan daw siya dito sa bahay at lupa kasi sa kanila nga daw yung dalawa. Pero pag isipin mo, ano bang karapatan niya? Wala naman siya ambag kahit piso. Tsaka pag sabihin niya na sa pagod niya, sinasahura naman siya. Sa tingin niyo guys, ano kaya? Hindi ko kasi alam eh. So yun guys, parang napakagulo. Ngayon ang bahay hindi mabinta-binta. Hindi mabinta-binta kasi nga ayaw ni babae. Tsaka hindi rin mabinta dahil mahihirapan sa papel kasi 'di ba? May yung babae kasi may pangalan siya sa lupa. Yung bahay wala siya. Pero yung lupa, nandun kasi yung pangalan niya kaya nahihirapan si lalaki. So ano kaya sa tingin niyo guys, may karapatan ba si babae? Hindi ko talaga alam. Oo, ayan guys, kasi yung kaso nila, nasali na yung kapatid ng asawa ko kasi siya yung tumayo sa sa papel ng lalaki kasi wala si lalaki dito na sa ibang bansa. Kapag nag-hearing sila, online lang siya. So yung kapatid ng asawa ko ang humaharap. Ganun. That's all for today's video and thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Bye-bye guys and God bless everyone! Bye mga Jai! See you on my next video!